guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Taurus. Taurus, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at aalamin natin sa ating reading ngayon ang tungkol sa iyong love life. Okay? Kasi request mo Taurus, nag-send ka ng email na gusto mong malaman kung ano ang mangyayari bago matapos ang itong year 2024. So yan ang gagawin natin. At ang intention ko Taurus, sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at mahil niyo po ang inyong sarili. At magkaroon kayo ng self-love. Okay? Ang self-love, hindi ibig sabihin magpaparito kayo ng muka, ha? Okay? At saka, meron ding Taurus na nagsasabi sa akin, nagsisend ng email na, Ma'am, bakit nagmamanifest ako? Gumagawa naman ako ng affirmation, hindi natutupad. Okay? Dahil mali. At kasi, malamang na mababa ang iyong vibration frequency. Kasi alam mo, Taurus, meron tayong isipan, kaisipan, which is yung ating thoughts. Electrical yan. Okay? And then, meron tayong kilos, yung gawa, which is motion. At magnetic yan. Kaya, yung emotion mo ang magdadala. Kailangan kasi, dalhin mo yung emotion mo sa heart chakra mo. At yung heart chakra mo kasi ang magpuproduce ng electromagnetic field. Okay? At pag naandun yun, malamang na doon ka lang makakapag-start na makapag-manifest. Okay? Pero continue, Taurus. Okay? Kahit ano pa i-manifest mo, kahit love life, kahit money, yes, mapapasa kamay mo yan. Okay? Kaya palagi ko sinasabi na create your own reality. And syempre, kailangan talaga self-love talaga. Okay? At saka ang ating katawan, Taurus, temple of the Holy Spirit. Kaya kailangan talaga malinis. Okay? Puso't isipan, kailangan malinis. Siguro yung iba sa inyo, nagbabash kayo kung saan-saan or meron kayong mga kailangan kasi, Taurus, alamin mo kung anong intention mo. Okay? Kapag sinabi mo yung intention mo na yon, ano ba ang mangyayari? Kailangan pag-isipan mo yon. Maging sa karelasyon mo, sa coworker mo, kailangan alam mo yon. Okay? Ano ba intention mo? Ang saktan ang person mo? Ang saktan yung tao na kaharap mo or yung kasama mo sa trabaho? Dapat alam mo yan. Okay? So, pag alam mong negative, stop mo na. Okay? And pero kung sa tingin mo naman na opinion mo yon, kailangan maging klaro ka rin, and make a nice way, hindi yung para kang makikipag-away agad. Okay? Kasi pagka sinalubong mo ng hindi magandang pananalita yung kabilang partido, syempre hindi rin sila hindi maganda ang feelings nila, di ba? So gaganti sila. So ang mangyayari, mag-aaway kayo niyan. Kahit karelasyon mo pa yan, kahit sino pa yan. Kaya be nice, Taurus. Okay? Para mag-manifest ang iyong kung ano ba yung gusto mong i-manifest. Love life, money. Okay? Kasi kailangan dyan mataas na vibration frequency. At dagdagan mo ang kaalaman mo, magbasa ka ng Biblia. Gawin mong roadmap yan. Okay? So, aalamin natin, Taurus, ano ba ang mangyayari sa iyo bago matapos ang year 2024. Ano ba ang hiling ng person mo? Alamin natin yan. Ano ba ang kanyang damdamin? At kung ano ba ang kanyang mensahe para sa iyo. Ano ba nararamdaman ng person ni Taurus? Okay. Meron tayong grace and gratitude. See? Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang meron kayo ng person mo, pero kailangan talaga maging graceful ka. Through gratitude, joy expands. Mystical healer. Healing energy flows through you. Okay? And then, traveling lightly, simplify your life, and embracing enthusiasm. Shout to the heavens with happiness. Wow! With happiness. And grounding, go deep, explore. Yes, lalo na kung ikaw ang Taurus na nagme-meditation, pag-aralan mo yung grounding meditation, which is root chakra mo yan.
Okay? Usually sa reading ko, ito talagang sinasabi ko sa mga kliyente ko, ano, kailangan matuto kayong mag-grounding. Okay? Malaking tulong ang maibibigay nito sa inyo. Pero, itong baraha, asan pa to? Itong baraha, ang nararamdaman ko dito, person mo, Taurus, mukhang give up na siya. Ano, mukhang give up na. Parang, nasira na rin, kumbaga nasira na yung tiwala, inaamin niya na natalo siya sa away niyo, siya ang nagkamali, kaya mukhang surrender na siya, lupaypay na siya rito. Ano? Umaasa siya na ibabalik mo ang dati mong pagtingin sa kanya. Ano? Umaasa siya na patatawarin mo siya. Para sa kanya, ngayon niya lang siguro naramdaman na, no? Or na-realize na ikaw pala ang gusto niya, Taurus. Ikaw pala ang hinahanap niya sa buhay niya. Ikaw ang nagdadala sa kanya ng saya. Tingnan mo yung baraha. Parehong may lumalabas sa kamay niya, di ba? So, ngayon lang niya na-realize na, ay, si Taurus pala ang kailangan ko. Si Taurus pala ang hinahanap ko sa buhay ko. Ikaw ang nagdala ng swerte sa buhay niya. Ngayon niya lang naramdaman na kapag kasama ka, may magandang nangyayari sa buhay niya, may swerte, may mga problema man siya, na-overcome niya dahil ikaw ang nagpapakalma sa kanya. Kaya Taurus, surrender na siya. Gusto niya na magkaayos kayo, ma-heal, kaya healing energy flows through you. Gusto niya na ma-heal niyo ang isa't isa. Kumbaga nagsasorry din to sa ginawa niyang, ano man ang ginawa niya, Taurus. Ikaw lang ang nakakaalam, pero nagsasorry siya. At pagsisisi ang nakakita ko, kaya sinasabi niya, Taurus, give up na ako. Hindi na ako lalaban. Ikaw na ang, kumbaga ikaw na masusunod kung ano bang gusto mo. Papayag ako. Okay na ako sa gusto mo. Kasi parang, para sa person na to, no, ikaw ang nararamdaman niya. Parang si Taurus lang talaga ang kailangan ko. Parang si Taurus lang talaga ang nakaintindi sa buhay ko, sa mga, kung ano man, siguro nag-share to sa iyo ng mga buhay-buhay niya. Kaya parang feeling nito, sa'yo lang siya naka-feel ng relief. Sa'yo lang siya nakaramdam ng, na ilalabas niya yung tunay niyang siya. Yung ngingiti ng pabungis-ngis, yung ngingiti ng halos walang tago, ibubulgar niya na yung sarili niya, sa iyo lang siya nakaramdam ng ganun. Okay? Ikaw na ang mag-adjust, Taurus, kung anong gender ang meron kayo. Pero Taurus, para sa person mong ito, yung mga nangyari sa inyo, na-realize niya yun na parang, yun pala ay pagsubok, pagsubok sa inyong samahan, pero hindi niya na-realize yun before. Parang akala niya, yung simpleng kaganapan, yung ganun. Tapos nung by the time na nawala ka siguro sa feeling niya, Taurus, marami ding nawala sa kanya. Marami, siguro kaibigan, malamang pera din, So meron siya ngayong na-realize na, ay, si Taurus pala ang nagbigay sa akin ng swerte, magandang buhay. Kaya itong 1, 2, 3, 4, 5, grace, gratitude, mystical healer, traveling lightly, embracing enthusiasm, grounding, ang mensahe niya, Taurus, nagkulang siya sa kanyang responsibilidad. Hindi niya nakayanan ang responsibilidad niya. At yung mismong responsibilidad niya mismo, tingin ko, yun mismo ang hindi niya alam. Parang, ay, responsibilidad ko pala to, dapat ko palang gawin, yun mismo hindi niya alam. Na dapat siya ang tumayo bilang isang haligi, or pareho kayong harapin ang isang kaganapan sa inyong samahan, Pero nung oras na kailangan mo siya, wala siya. Inaasahan mo nandun siya, wala. Gusto mo makausap, wala siya. Kaya, pagsisisi ang nakikita ko dito sa person na to. Doon siya na nakaramdam ng kalungkutan, parang, hindi niya kasi alam na dapat siyang tumayo bilang isang karelasyon,
or pareho kayong talagang, kumbaga communication, ano? Pero wala, eh, baka yung iba sa inyo talagang naging patay-mali siya, ano, binabalewala lang. Akala siguro parang yung alam mo yun, merong magkarelasyon kasi na talagang hindi siniseryoso yung ah, kaganapan sa kanilang buhay. Kaya yun siya, gano'n siya. Kaya ngayon niya na-realize, ay 'pag may karelasyon ka pala dapat ganito, 'pag mag-asawa or mag-boyfriend ko dapat pala 50-50 or dapat pala uunawain ko yung ganito. So, dapat meron kayong, anong tawag dito, kumbaga magkokompromiso kayo sa isa't isa, maggagawa kayo ng sarili niyong rules and regulation. So, yun ang ngayon ang nararamdaman niya. Ano, Sagittarius. Hmm, kuhanan natin ng ano 'to, ng sandali lang, Aquarius, Bakit gano'n naging ano siya, naging gano'n ang kanyang enerhiya? Bakit naging gano'n ang enerhiya ng person ni Taurus? Spirit guide, bigyan mo ko ng ano, mensahe magmula dito. Bakit gano'n ang naramdaman? Oops. Oh, oh. Anong unang bumagsak? Ito, solitude. And then, balancing act. And then, 44th strength. Okay. Ito pala ang ano niya. Kasi nakaramdam siya ng insecurity. Ano, or etong person mo nakikipagkumpitensya siya. Ano, ikinumpara niya siguro ang sarili niya sa iba. Or siguro sa yung iba sa inyong Taurus, ikinumpara niya yung sarili niya sa dati mong karelasyon, or meron siya, kinukumpara niya yung sarili niya. Baka sa mga exes mo, ano, Taurus, or sa mga kumpare-kumari niyo, ano? At doon siya nakaramdam na parang kulang siya, may kakulangan siya sa sarili niya, parang insecurities nga eh. Kaya iniwas niya yung sarili niya, parang inilalayo niya yung sarili niya eh. Ano? Pero pinipilit niyang balansehin, pinipilit niyang unawain, pero feeling niya talaga, siya yung konti, yung nakakita niya kung sino man yung pinag-aanuhan niya, yun ang marami. Parang yun ang maganda, yun ang ano. Pero eto siya, maliit lang. Tingnan mo naman, ang laki ng mundo dito, pero dito ang liit. So ganoon ang kanyang nararamdaman, ano. Kaya nagkaroon siya ng insecurities at isa pa ano, kung ano yung paghuhusga ang meron siya sa'yo, lahat yun bumalik sa kanya. Ano? Parang boomerang eh. Bumalik lang sa kanya yun. Ayaw niya na rin na makipagtalo din sa'yo dito, Taurus. Kaya gano'n, kaya balancing act and strength, ayaw niya na makapagtalo. At kung ayaw mo rin sa kanya, para sa kanya, sige Taurus, tatanggapin ko kung ayaw mo na sa akin, kung yun ba talaga ang gusto mo. Tatanggapin niya yun. Pero ang totoo, malungkot siya. Sinisisi niya ang sarili niya. Ano? Yung mga bagay na dapat na ginawa niya, hindi niya nagawa, yung mga layunin niya. Kaya tingin ko, Taurus, pinag-iisipan niya ng maigi kung ah, talaga bang tatalikuran ka na lang niya, ano? Or tatanggapin niya na ano bang yung magiging desisyon mo? Ano? Yung kalalabasan. Basta para sa kanya, susuko na lang siya. Pero deep inside talaga, gusto niya talagang ma-heal. Ano? Gusto niya magkaayos kayo dito. Kaya umaasa siya na mayroong magandang outcome, which is dalawa ang nakikita ko kasi 44, ano. So maaring susuko siya dahil sa meron kang desisyon na ayaw mo na, or susuko siya na kung ano ang gusto mo, magbibigay ka sa kanya ng let's say kondisyones, doon siya, papayag siya doon. Kaya nag-iisip din siya kung dapat ka ba niyang ipaglaban, kung dapat ba siyang pumayag, pero ang tanging nararamdaman niya kasi yung pagmamahal. Ikaw ang gusto niya. Gusto kanya makapiling. Yun ang nararamdaman niya. Marami pa siyang gustong sabihin sa'yo, kaya nga lang wala siyang lakas ng loob dahil naandito ang strength. Kumbaga, naghahanap siya ng lakas ng loob pero wala. Dahil nga, gusto niyang balansehin, pero dito naman, tinamang unbalance, di ba? Kaya,
paano siya, saan siya maghahanap ng lakas, ah, hmm, parang puno rin siya ng takot. Malungkot itong person na 'to. Mm, ayaw niya na talagang ano, ayaw niya na ng away, pagtatalo, bangayan. Hmm, suko na talaga siya. Kahit na sabihin niyang, gusto kong sabihin ito, paliwanag ko sa'yo, ganito, ganyan. Hmm, para sa kanya kasi nag-fail siya. Talagang, nag-fail ako, nagkulang talaga ako. Yun ang nararamdaman ng pero yung iba sa inyo 'no, malamang ang dahilan ng failure ng person mo ay na-pressure, nabigatan siguro sa kakabuhat nito. Na-pressure, um, naging defensive siya at alam niya na hindi dapat gawin yung mga bagay na ginawa niya ano, malamang na nadala lang siya, Taurus, yun ang gusto niyang iparating sa'yo kasi para sa kanya yun ang akala niya tama. Maaaring yung samahan niyo kaya pinaglaban niya or gusto niya ipaglaban, pinaglalaban, okey? Pero tingin ko sa inyo Taurus ano, may kanya-kanya kasi kayong haka-haka dito, ano? Medyo may konting distansya kasi dito kaya malamang na misunderstanding lang ang nangyari dito sa inyo, ano, yung iba. Kaya Hmm, malamang na, hmm, mahirapan talaga siyang i-maintain yung inyong samahan, ano, para sa kanya mahirap pilitin, mahirap puwersahin, para para sa kanya siguro na ako, Taurus, nagsusumikap naman ako, ginawa ko ang lahat, ano, yung makakaya ko, hmm, parang pero ang bigat, eh. Eto ba binabalanse niya pero pagdating dito, tayo ng ano dito, ano ba talaga ang kalalabasan yung dalawa bago matapos itong 2024. Alamin natin yan. Pero embracing, okay, okay. Meron akong gustong traveling lightly. Gusto kong i-verify yan na. But anyway, ang kakalabasan yung dalawang ito. Kauuwian ng inyong samahan. May lumabas. A leg up. All that glitters. All that glitters. And then, clean it up. No peace. No place like home. Milk and honey. Milk and honey. Up all that. No place like home. Clean it up. Una, ang gusto ng person mo, ano, mag-rest. Taurus, gusto niya mag-rest ka. Ano, para manumbalik yung lakas mo at ganon din siya. Okay? Para ma-heal niyo ang isa't isa. Rest na siguro bago magpasko. Kasi dito ko nakakita ang Christmas. Ano? Kaya dito rin or bago magbagong taon, pumasok ang bagong taon dahil bagong taon kailangan maglinis natin ano. Kasi para sa person na to, wala nang iba para sa kanya. Talagang alam mo sunod-sunod yung baraha ano, balance, strength. Pero kung titingnan mo yung itsura ng mga baraha, talagang pinipilit niya rin umakyat dito. Ito, pinipilit niyang bitbitin. Ito naman, tinatawag niya dito. Hinihila niya dito. So, para sa person na to, Taurus, ikaw talaga ang gusto niya. Maaaring nagkasala siya, nagkamali siya sa past, ano, hindi ko alam kung gaano katagal, or meron sigurong nagkaroon kayo ng misunderstanding, ano, kanya-kanya kayong pagdududa. Pero, ngayon meron na siyang realization, ikaw talaga ang gusto ko, Taurus. Yan ang sinasabi. Kaya, pahinga ka muna. Kung katatapos lang ng gera nyo, pahinga ka muna. Take a rest. Magte-take a rest din ako. Para makapag-muni-muni tayo. Ano? Kaya kailangan talaga dito grounding. Ano? Kung marunong ka mag-meditation, mag-meditate ka na, Taurus. For the meantime, susuko siya or atras muna siya.
ano, kumbaga back off muna siya. Hmm. Malamang na nakaramdam din siya ng pagod ano, kaya gusto niya rin muna mag-rest ano, nahirapan siguro siya sa pagbabalanse sa pag-akyat na yung pinaka yung pinakarelasyon niyo ano, nakaramdam siya ng pagod. Pagod, sa katawan maaaring oo, then pagod sa puso mismo, napagod siya. Kaya rest muna, wala muna tayong awayan, baka yung iba sa inyo cool off muna kayo, ano, or no contacts. Hindi na muna nakapag-contact sa inyo, ginost kayo, baka yung iba sa inyo, ano. Kaya, pero hindi yung pag-ghost niya, hindi yun ang, ano niya, ang kanyang pinaka, plano, ano. Gusto niya lang muna mag-rest, magpalamig, ano, magpapalamig ka dito. Pero ang totoong nararamdaman ng person mo, ano, baka siguro, ilang days na lang before Christmas, 'di ba? Kaya gusto niya na, hmm, gagawa siya ng moves dito. Gagawa siya ng paraan, lilinisin niya kung ano man ang, meron kayong issue, ano, kung ano man ang sagabal na meron, lilinisin niya 'yun, okey? Kasi gusto niya talaga makasama ka sa Pasko, sa bagong taon. So, bago matapos ang ang taon na 'to, 2024 Taurus, gusto ka niyang makapiling. 'Yan ang mimithi ng person mo, ang iyong pag-ibig, Taurus. Gusto niya mahalin mo siyang muli, patawarin mo siya, magkaayos kayo bago man matapos ang taon na 'to, 2024. Gusto niya na magkaisa muli kayo kasi no place like home para sa kanya, ano? Hindi ko alam baka iba sa inyo LDR kayo ano? At gusto niya na mangako sa'yo. Gusto niyang gumawa ng pangako, promise, ano, na wala ng plastikan, wala ng taguan, wala ng ano, lahat. Kumbaga, tanggalin niyo na yung maskara niyo sa isa't isa. Okay? Kung ano talagang tunay mo nararamdaman, kung galit ka, kung ano yung kinasamaan ng loob mo, sabihin mo sa akin nang sa ganun maunawaan ko naman. Pero Taurus, samahin ako naman. Huwag kang maging nagger, huwag kang rah, rah, rah. Huwag naman gano'n. Mag-usap kayo in a nice way kasi itong taong ito, meron na siyang pagsisisi. Nagkaroon na siya ng self-realization. Naramdaman niya na ikaw ang talagang taong para sa kanya. Ikaw ang mahal niya, ikaw ang hangad niya. Yes, oo, meron kayong mga pagsubok, pero na-realize niya na ikaw talaga ang gusto niya, Taurus. Ano? At kumbaga, nagso-sorry kasi siya na hindi siya naging responsable. Nagso-sorry siya na maaaring hindi niya naibibigkas ng by bibig. Ano, pero siguro kulang pa siya kasi nga dito pa, wala pa siyang ano, bina-balance niya pa lang yung kanyang isipan, yung kanyang emosyon. At dito gusto niya ngang umakyat dito sa Mama Bear, 'di ba? So gusto niya talagang, malampasan yung inyong ma-overcome yung inyong mga pinagdadaanan, yung mga kung ano ba pinag-aawayan niyo ano, yun ang gusto. Gusto niya kasi magkaisa kayong muli, ano. Gusto niya mangako siya sa'yo, mangako ka rin sa kanya, ano. And next time magiging supportive siya and then gusto niya rin maging supportive ka sa kanya. Magsuportahan kayong dalawa. Yun ang gusto niya. Yun ang pinaka iniisip niya ngayon, ano, na kung dati hindi ako naging supportive sa'yo, ngayon maaasahan mo na ako. Ano, magiging maganda na ang ating samahan. Ano, yung hindi niya dati nagawa, gagawin niya ngayon. Yung hindi niya dati naibigay, ibibigay niya ngayon. Ano? At yung tinalikuran niyang responsibilidad, yung iba sa inyo, no, haharapin niya na ngayon. Pero umaasa siya na susuportahan mo din siya. Magsusuportahan kayong dalawa. At kung dati hindi siya fully commit sa inyong sa kanyang sarili at sa inyong sa mismong relasyon niyo, no, sa inyong samahan, ano. This time talaga iko-commit niya na ang sarili niya. Kuha tayo ng isa dito. Navigating the star. Follow your bliss. See? View from above. Get the big picture. Ayan. Ayan ang sinasabi ng baraha. Wala ako napakuha. So, yan ang gusto mangyari ng person mo.
So, follow the bliss, get the big picture, view from above. So, dati, hindi niya nare-realize yung mga pagkakamali niya. Ngayon, nagkaroon na siya ng realization, Taurus. At ikaw talaga ang gusto niya. At bago magpasko, gusto niya magkaroon kayo ng contact, gusto niyang makausap ka, gusto niya magkaayos kayo. Okay? And this time, iko-commit niya talaga ang sarili niya sa'yo. At bago pagpasok ng bagong taon siguro, ang gusto niya, bago ang lahat sa inyo. Bagong feelings, bagong emosyon, bagong pananaw. Wala na yung dati niyong sama ng loob, alisin niyo na yan, at wala na yung, kumbaga fresh start na kayo dito. Just like ng fresh milk, fresh milk and fresh honey. Yan ang nakakita ko sa baraha mo. Fresh ang gusto nito. Fresh ang hinahangad niya. Okay? Kasi nakaramdam na siya na kailangan pakiramdaman ko yung nararamdaman ko. Ngayon na-realize niya, ay, si Taurus pala ang gusto ko. Siya ang babalikan ko. Kukontakin ko siya. Papakinggan ko ang feelings ni Taurus, kung ano ba yung sama ng loob niya sa akin. At ngayon makikipag talagang parang makikipag-real talk siya sa'yo. Puso sa puso ang usapan ng gustong mangyari nito. Okay, Taurus? So, yan ang nakikita ko. Babalik itong person mo at mahal ka pa nito, Taurus. At papakiramdaman niya na lang kung anong magiging reaction mo. Kung patatawarin mo siya, basta siya, susuko na lang siya. At gagalangin niya kung ano man ang magiging decision mo. So, Taurus, yan ang hiling ng person mo bago matapos ang taon na 2024. Ang gusto niya, magkaisa kayo. At sa bagong buhay sa 2025, fresh start. Okay, Taurus? So, maraming salamat sa email, sa request na sinend niyo sa akin, at sa like, share, comment, at sa oras na inilaan niyo sa panonood. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.